Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon ang nalalapit na bakbakang Inoue at Tapales. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. Tila nang gagalaiti nga po ngayon ang kampo ni Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Dahil nga ito sa mga maanghang na banat ng ama ni undefeated 4 Division World Champion Naoya Inoue sa ating pambato. Kung inyo pong matatandaan, ay kamakailan na nga ay nanood ng public media workout ang tatay ni Naoya Inoue na si Shingo Inoue. Kung saan matapos nito ay bumanat ito sa isang interview na mas nakakatakot pa daw ang dating tinalo ng anak nito na si Stephen Fulton kay Tapales dahil wala naman daw silang nakikitang espesyal sa ating kababayan. Maliban umano dyan ay wala namang pinagbago ang mga galaw nito. Pumalma nga po dito ang isa sa miyembro ng MP Promotions na si Mark Lontayaw, mas kilala bilang Silver Voice TV. Ayon nga sa kanya ay ang mga pahayag ng kampo ni Inoue ay isang sinyalis umano na nakakaramdam din ng mga ito ng takot kay Tapales. Aniya, reverse psychology umano ang kalakaran sa mundo ng boxing. Kapag daw nirerespeto mo ang kalaban mo, ibig sabihin daw noon na hindi mo talaga nirerespeto ang kalaban mo. Pero kapag trinastok mo daw ang kalaban at sinabing hindi ka natatakot, ay kabaliktaran daw ang ibig sabihin noon. Sa madaling salita, ay natatakot talaga ito sa kalaban. Paliwanag pa ni Silver Voice na nakapagtataka lang daw na marami naman daw na kalaban si Inoue ay naging tahimik lang umano ang ama nito. Pero pagdating daw kay Tapales ay bigla na lang daw naging madaldal at naging ka-stalker ang ama ni Inoue. Tila nakakapanibago lang daw ito at nakakawala ng respeto. Dagdag pa ni Silver Voice na nasa 5 hanggang 10% lang daw ang pinakita ni Tapales sa public workout dahil kung pinakita daw lahat ni Tapales ay baka magka-injury daw bigla si Naoya. Sa madaling salita ay matakot ito at umayaw sa laban. Meron din palang intimidation na nararamdaman ang tatay ni Naoya Inoue, and I think even Naoya Inoue, kasi hindi naman sila magsasalita ng ganon kung hindi sila nakakaramdam ng takot. Of course mga kaibigan, sa lahat po ng mga panalo ni Inoue, sa lahat po ng mga tinalo niyang magagaling, never naman po silang nagsalita ng ganyan. So first time mga kaibigan na makarinig tayo ng ganyan, yung tatay niya magta-trash talk kay Marlon Tapales, sasabihan na si Marlon Tapales ay hindi naman nakakatakot. Naturalmente, media workout yon at alam ni Marlon Tapales na nandun ka. Naturalmente, mga siguro 5-10% lang ang nilabas niya or ang pinakita niya sa media workout. Alangan namang ipakita nila kung anong gagawin nila sa anak mo. Diba? Naturalmente, alangan namang gawin niya yung mga nakakatakot baka biglang ma-injury yung anak mo. Diba? Bakit? Kasi nga matitiktikan ng kalaban kung ano yung mga paghandang ginawa nila. Nakita nyo naman mga kaibigan yung ginawang shadow boxing ni Marlon Tapales, light lang. I think mga kaibigan, may takot po silang nararamdaman. Kasi sa boxing, it is always reverse psychology. If you are respecting your opponent too much, it means that you are really disrespecting him, or wala ka talaga respeto sa lakas ng kalaban mo if you're praising him too much, if you're respecting him too much. Pero pag kasi dinidisrespect mo, ay hindi naman malakas, hindi nakakatakot, kadalasan yan kabaliktaran yan. When you say na hindi naman pala nakakatakot si Marlon Tapales, although he wasn't there to scare you guys, ibig sabihin mentally talagang inferior, no? May inferiority complex na nararamdaman yung tatay ni Naoya Inoue. A trainer like him, kay Tatay Inoue, parang parang nakakapanibago at parang nakakawala ng respeto. Of all the people na magsasalita ng ganyan, yung tatay pa ni Inoue. Samantala sa ibang balita naman, hindi nga pulingid sa ating kaalaman na tila pinaglaruan lang at pinagbukhang baguhan nang tinagura ang monster ng Japan, si former Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Stephen Fulton. Sa nakaraan nilang unification fight noong buwan ng Hulyo lamang, kung saan ay tinalo nga nito ang manok ng Amerika via 8-round technical knockout. Bagamat tila naging mismatch nga po ang laban, ay sinabi pa rin ni Fulton na nakahanda daw itong muling labanan si Inoue. Panindigan ni Fulton na mas magaling daw siyang boxer kaysa kay Inoue.
Paliwanag nito na natalo lang daw siya sa kanyang laban kay Inoue dahil wala umano siya sa kanyang sarili ng mga oras na nagharap sila sa loob ng ring. Kaya naman, tila nagmamakaawa ngayon si Fulton kay Inoue at nakikiusap na bigyan siya nito ng pagkakataon na mag-rematch silang dalawa. Sa kabilang banda naman, habang papalapit nga ang bigating undisputed title fight sa pagitan ni na undefeated 4 Division Champion na Naoya Inoue at Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon Tapales, ay hindi matatangging sobrang dihado pa rin talaga ang ating pambato sa laban na ito. Tila ang kampo lang ni Tapales at ilang mga Pinoy boxing fans ang naniniwala na mananalo si Tapales sa bakbakang ito. Sa katunayan, kahit ang dating tinalo ni Inoue na si Stephen Fulton ay tila hinamak lang ang tinaguriang The Nightmare. Pahayag kasi ng kampo ni Fulton na wala umanong kahit katiting na tsansang manalo ang ating pambato kay Inoue. Paniwala ng kampo ni Fulton na mas easy work na laban si Tapales kay Inoue kaysa sa kanya, kaya kumpiyansa umano sila na magiging easy win lang ito para kay Inoue. Samantala, marami sa mga Pinoy ang naniniwala na wala talagang pag-asang manalo itong si Tapales kay Inoue. May ilan naman na naniniwala na tsamba na lang daw ang pag-asa ni Tapales. Ngunit may ilan namang mga Pinoy boxing fans ang naninindigan pa rin na tanging si former 3 Division Champion at tinaguri ang angas ng Pinas Janrail Casimero lang umano ang tanging makakatalo sa tinaguri ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue.